What to bring in your hospital or lying in bag, part 3. So, nauubo na naman ang ate mong girl. So, okay. So, next na gagawin or dadalhin natin is of course yung tumbler. So, pwede tayo dito magtimpla ng hot or cold milk or mga tubig. Siyempre, kailangan din nating magdala ng sarili nating plato. Baka kasi magkain-kain tayo doon. So, meron akong plate holder and paper plate, disposable utensils like fork and spoon, and eto ngang bowl kung magsasabaw ako ng ulam, ganyan. Tapos, syempre, dito na tayo iinom sa At kapag pauwi na, magdadala tayo ng payong and jacket. Kahit na may magka-car naman tayo at may cars si baby, mahalaga pa rin na meron tayong payo. Kasi maulan na. At meron din tayo dapat na parang tote bag. Andito yung mga easy access. Of course, andito yung mga valuables gaya ng wallet and cellphone, charger, power bank, and ball pen. Nilalagay ko yan dito sa aking makeup pouch. And of course, ang documents. Lahat ng documents ni baby. So, sa first page, meron akong, eto may reminder ng mga ipiprint ko pa. Ayan, ito yung mga pagkokopyahan para hindi mali-mali yung spelling and ultrasound. So, may video na ako na nagawa para dito. Yan yung labs, request, mga request sa likod. Ayan, mga government documents, IDs, yan yung mga kailangan. So, may nakabukod na akong video para dyan na nagawa na. Then, dito ko ilalagay yung mga basic na, tulad nito, freebie na Warada sunscreen, serum, tapos yung mga basic na kailangan ng skin ko, mga pangkilay, lipstick, yan, ballpen, dyan na yan. Tapos, face mask. So, tigdalawa kami ni Abby ng face mask. Maganda tong face mask na to, napakakapal niya. Then, dito lahat ng ID. Dito nakalagay lahat ng mga ID na of course, original. Kasi yung mga nandito, photocopies lang. Tapos mga baby book, ganyan. And hindi rin natin kakalimutan ang ating belly binder. So, yung ginagamit kong maternity support belt, pwede rin siyang belly binder. Pero ang dami ko talagang belly binder dahil nga nag-yoga at nagpapasexy ako before dahil sa postpartum diastasis ko kay Eloran ng anak ako. Ang laki ng tiyan ko pa din para pa rin akong buntis. So, kaya ang dami kong mga belly binder. And yung padsicles nga, i-freezer natin yan. And of course, i-ready ko na rin itong maternity, itong labor damit ko. Ilalagay ko na lang sa link yung pinaka-itsura niya. Robe lang to. So, susuot din naman ng mga lying in or hospital gown. Pero mas easy pa rin kung under nun, yung suot mo, or habang nagle-labor ka, makakabuka-buka ka. Kasi nga, robe lang to. So, tapos, hindi ako nagpapanty na pagka ganyan. Diretso, diaper pants na agad ako. Mas okay kasi kung naka-diaper pants ka kasi puti ito, 'di ba? So makikita mo kung yung mucus plug mo ano ng kulay. So may iba pa rin akong may other videos ako doon kung paano malalaman kung okay pa ba yung mucus plug na lumalabas sa'yo or dapat ma-alarma na. Hindi ako nagdala ng lotion kasi hindi ko naman sure kung maliligo nga ako doon. At ayoko nung lotion ko muna kasi mga scented siya. Bawal ang scented sa mga newborn. So, kung mag-lotion ako, if ever meron ako dyang, meron si baby yung vegan cream ni Unilove. Hindi ko dinala yung Mostela kasi malaki nga yung mga Mostela. And for lip balm, kasi magdadry yung lips, meron na rin akong nakadala dito. So, ayun lang. Onti lang yung dala na tote bag, yung laman ng tote bag kasi mga valuables lang siya at mga easy to access lang, easy access lang ng mga gamit para madaling maghugot-hugot, mga importante, kagaya ng mga ID, ganyan. At syempre, diyan ko ilalagay yung makeup. Hindi pwedeng syongit-syongit habang nagle-labor at after mga anak, no?